Amen. Purihin Purihin natin ang ating na Diyos na buhay. buhay. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga sisters. Amen. Pinagpalang Pinagpalang- hapon sa iyo, Sister Maloney. Amen. Pinagpalang araw din po sa inyo, Sister Lulit. At sa lahat po ng narito sa loob ng ating simbahan, ganun din po sa mga nanonood sa YouTube at sa ating FB Live Replay. Mamayang pahapon po yun. Hindi. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga sisters. Kayo po ba'y masaya sa araw na ito? Amen. Pinagpala ba ang lahat? Amen. Tanungin mo sis kung sino mga pinagpala. Sino mga pinagpala dyan? Itaas po Amen. natin ang ating mga kamay at ating ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sige. Tayong lahat ay mga pinagpala. Kaya sino po ang unang magbabahagi? Amen. Hallelujah. Palakpakan po na natin ang Diyos na buhay. Si Sister Jo Racho. Amen. Panginoon, tatayo ako dito na waging-wagi, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Ibalik ko sa iyo ang taus-pusong pasasalamat. Last week, nakuha ko na yung visa ko. 2 taon na naman, Lord. Walang kahirap-hirap. Ang pag-process ko, walang tanong, Lord. Wala talaga. As in, sa edad kong ito, walang tinanong. Kasi kumpleto insurance lahat, Panginoon. Lord, salamat. Sa araw na ito, Panginoon, scheduled na ang flight ng anak ko papuntang Amerika sa 29, Lord. Wala din akong ginastos ni singkong duling tulad ng pagpunta niya rito. Salamat sa mga tao na tumutulong at patuloy na ginagamit mo, Panginoon, na tulungan ako at tulungan ang aking pamilya. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na at pagpapala mo na laging laan sa aking buhay. Panginoon, nung pumunta ako dito, napakaliit ang mga anak ko, pero akala ko noon, Lord, hindi sila lalaki na mabuting mga tao, pero salamat sa iyong patnubay, gabay at pagmamahal. Hindi ako nagproblema sa kanila, Lord. Ngayon, stable na silang dalawa, Lord. Salamat talaga sa iyo, Panginoon. Namatay ang asawa ko noong 2008. Akala ko hindi ko kakayanin kasi kolehiyo pa yung bunso noon. Pero Lord, napakabait mo. Hindi mo talaga ako pinabayaan. Kaya maisisigaw ko ngayon sa iyo, Lord, ng pag-iikapo ko. Nagbunga ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos. Kaya naka-schedule din akong magbakasyon next month, Lord. Inaangkin ko na po na tagumpay ang aking bakasyon sa pag-uwi ko, Lord. Pero, Lord, dalangin ko sa iyo na pagpalain mo lahat ang Wednesday group. Kaming lahat, Lord, pagpapalat biyaya, Lord, na kung mayroon mga alitan, Lord, ayusin mo kasi alam ko ikaw ang Diyos ng kaayusan, Panginoon. Maraming salamat sa mga gumagabay sa amin, sisters, hindi ang mga preacher, Lord. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ko'y binabalik ang taus-pusong pasasalamat, Lord. Thank you from the bottom of my heart. God bless us all. Amen. God is good. All the time. God is good. Amen. Talagang pinagpala ang ating Sister Josie Racho. Amen. Wala talaga imposible sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Dahil basta magtiwala lang tayo sa kakayahan ng ating Diyos, tayo ay pagpapalain. Amen po ba? Sino, Amen. sino pa po? Sino pa po? Si Sister Ophelia. Amen. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Hallelujah. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga sisters. Binabalik ko po rin ang papuri pa sa salamat sa ating Panginoon. Dahil masayang-masaya po rin ako dahil po sa aking anak na nasa sa ibang bansa, sa Amerika. Salamat po at nagtapos na rin po siya sa US Air Force po sa Texas. Kaya po maraming salamat po, Panginoon ko po, sa paggabay at patnubay mo po sa aking mga anak. Dahil wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Amen. Sa aming buhay, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po, Yahweh. Salamat po.
Amen. Hallelujah. Ano masasabi mo, Sister Melanie, sa share ng ating kapatid? Biyaya. Amen. Biyaya ng Diyos. Amen. Sino pa po? Sino pa po? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang araw po sa lahat, lalo na sa ating Yahweh Shaddai. Muli, narito ako, nagpapasalamat sa ating Panginoong Yahweh dahil for more than 2 months hindi ako nakalabas. Nagsisimba lang ako doon lang sa Rosary Church. Hindi ako makalabas ng matagal. Kaya ngayon narito ako dahil yung amo ko ay nagkasakit, hindi maiwanan, laging inaalagaan araw at gabi. Palagi akong puyat doon, nag-aalaga sa gabi, panggabi ang duty ko. Kaya ngayon, maayos na po siya at naiwan-iwanan na namin. Inaangking ko na ang ganap na kanyang kagalingan. Na-stroke kasi siya noong month of April. Kasi ngayon, medyo nakakatayo na pag inaalalayan namin. Dati hindi talaga mahirap. Kaya ngayon, ibinabalik ko sa kanyang papurit parangal at sa lahat ng mga blessing din na pinagkalob niya sa akin, hindi ko mabilang. At sa oras na ito, binabalik ko ang taos-pusong papurit, pasalamat sa ating dakilang Yahweh Shaddai na siyang Diyos na buhay na gumagabay sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Salamat sa kabutihan niya. Amen. Sister Melanie. Tayo po ay dadako na sa pakikinig ng mabuting balita. Ang lahat ba ay nakahanda na? Kobasis, nakahanda ka na bang makinig? Amen. Amen. At tayo po ay pangungunahan sa pambungad ng panalangin ni Sister Elsie. At ang gagamitin po ng ating Panginoon na magsasalita ngayong araw na ito ay ang ating elder disciple, Brother Bay Hernani Gonzales. At At ang mga awit sa araw na ito ay ang El El Shaddai Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama, Yahweh El Shaddai, Diyos naming nasa langit, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagbibigay buhay at ng aming ikabubuhay. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ama, narito po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at kami po ay nagkakaisa upang sambahin ka, dakilain at luwalhatiin. Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. O Diyos Ama, narito kami ngayon sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Humihingi po ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Ama, patawad po upang kami po ay karapat-dapat na magpatuloy sa iyo at makinig ng iyong mabuting balita. Ama, maraming salamat po sa kalakasan na kaloob niyo sa amin ngayon at kami po ay nagkakaisa. Amin pong tinataas ang banal mong gawain, O Diyos, na lahat po ng aming mapapakinggan ng banal na salita na ihahatid ng aming preacher, Brother Bay. Ama, basbasan niyo po ang aming kapatid na ito na ang lahat po ng mamutawi sa kanyang mga labi ay ayon sa iyong kalooban. At ang lahat po ng makapakinig ng iyong banal na salita ay gagaling ang may mga karamdaman. Magkaroon ng pag-asa ang mga nanghihina. Ama, amin pong itinataas sa inyo, Panginoon, ang dakong ito. Silyuhan niyo po ito, O Diyos, na inyong kabanal-banalang dugo. At aming iwinawaksi ang gawa ng kalaban upang mawala po ang mga distraction at kami po ay makafocus sa aming pakikinggang banal na salita. Ama, sa mga oras na ito, amin pong itinataas sa inyo, Panginoon, ang bawat isang narito, ang lahat ng nakapakinig ngayon sa YouTube at Facebook. Ama, pagpalain niyo po sila at ang lahat po ng kanilang mga kahilingan.
ang kanilang mga prayer request ay amin pong inangkin na ito po ay tugunin nyo ayon sa inyong kalooban at sa tamang panahon. O Diyos Ama, amin pong ipagkatiwala sa iyo ang mga sumusunod na sandali sa araw na ito at amin pong inangkin ang 100% katagumpayan ng iyong banal na gawain. Ito'y aming samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus na aming Diyos, maghahari kasama ng Espiritu Santo magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Sige po, purihin po natin ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung po pinakamainam na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Yan po mga palakpak na makakarating sa luglungan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa aming mga buhay. At minsan pa sa mga oras na ito tayo patuloy na aawit, sasamba sa ating Panginoon. Ating pong anyayahan ang kanyang banal na Espiritu na siyang patuloy na manguna sa atin, na patuloy na i-guide niyo tayo. Hallelujah. Manahan ka, banal na Espiritu, sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Sapagkat tunay nga na wala kaming magagawa, Panginoon, sa ganang amin lamang, kundi sa tulong at gabay mo, O Diyos. Ang lahat ng ito, lahat ng aming gagawin ay aming alay sa iyo, O Diyos. O banal na Espiritu, we welcome you. Buhay ko'y baguhin mo. Puso ko, turuang dumulog. O Diyos, sa iyong trono, manahan ka, banal na Espiritu. Angat ko ang presensya mo. Maghari ka. Maghari ka sa buhay ko. Sa bayan mo. Sa bayan mong banal. Gamitin mo ako, manahan ka, banal na Espiritu. Ibuhos mo. Ibuhos ang kapangyarihan, maranasan ka, O Diyos ng lubusang. Katapuin ang aming dalangin, manahan ka, Espiritong Banal. Minsan pa, buhay ko'y baguhin mo, Panginoon. Buhay ko'y baguhin mo. Linisin mo ang puso ko. Linisin mo ang puso ko. Turuan mo. Turuan mo mulog. O Diyos, sa iyong trono, manahan ka, banal na Espiritu. Angat ko ang presensya mo. Angat ko ang presensya mo. Maghari ka sa buhay ko. Maghari
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. At tuloy-tuloy na po tayo. Handa na po ba tayong sumayaw? Amen. Umindan! Amen. Para sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Amen. Sapagkat tunay nga na sa lahat ng pagkakataon, anuman ang ating sitwasyon, tayo patuloy na sasamba sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat subok na ang katapatan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah! Amen. Di mabihin ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tunay nga, no? Tunay nga na wag po tayong magsawang purihin ang ating Panginoon. Amen? Amen. Sapagkat tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Siya ang nagbibigay ng ating mga kinabubuhay at nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya't naman, Lord, maraming salamat. Tunay nga na sa umaga pa lang sa pagising namin, Lord, salamat sa buhay na pinagkaloob mo. Ikaw ang aming pupurihin. Hallelujah. Sapagkat napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya't kami naririto. Hallelujah. Upang purihin at sambahin ka. Amen. Hallelujah. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawit
praise you, Jesus. Hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. So the people could not see what Messiah ought to be. Draw your words but take the plan. They just could not understand. Your Messiah, Some word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Elkamana Adonai. I will Praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Yes, O Lord, salamat sa buhay na pahiram mo sa amin. Ngayong araw na ito, araw muli ng Miyerkules, at narito po ang iyong mga anak na tinawag mo tuwing araw ng Miyerkules upang katagpuin sa St. Joseph Parish Church. I-bless mo, Lord, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga mithiin. Sinabi mo, Lord, mapalad ang mga taong nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban sapagkat anuman ang kalang mithiin ay pagkakaloob mo sa kanila. I-bless mo po ang aming pag-aaral ngayon ng iyong salita. Pagpalain mo yung lingkod, ganun po ang lahat ng mga nakinig, manood sa Facebook, sa YouTube. Abutin mo rin sila na yung mapagpala ang himalang kamay. Sa pangalan ni Jesus, sinahabilin ko po ang kabuuan ng fellowship na ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming Lakas at pag-asa. Hallelujah. Hallelujah. Ng Panginoon, nagdiriwang sa pagtingin, nagagalak ang aming espiritu. Kristo ay narito na, halita na iwasan. Tayo ay Tulungan niya, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aking lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi nyo, hallelujah. Yeah. God is good. Ayan. Ang Diyos kasi all the time eh. Tayong mga tao pa, minsan-minsan. Okay. Ang topic po natin ngayon ay about remember the Lord in everything you do. Ayan. Ha? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. So, ang atin pong verse ay hango po sa Proverbs chapter 3 verse 5 up to 6. Proverbs 3, 5 up to 6. Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Ito na ang topic na, remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoong Diyos. ako'y nagtitiwala sa iyo. Nasa kamay yung mga nagtitiwala sa Diyos. Saan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ay aming Sandigan ko. ako'y Itiwala sa iyo. kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Salita mo ang aming sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon,
Palapakan natin si Lord. Okay? Napakaganda yung awitin na yun. Kahit sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, salita mo ay siyang sandigan ko. Tama yung sinabi ni Lord sa 1 Thessalonians 5:18. Ipagpasalamat niyo sa Diyos ang lahat ng pangyayari sapagkat yaw ng ibig ng Diyos. Amen. Okay, magsiupo na tayo. Ha? Sabi mo sa iyong katabi mo, kapatid, tandaan mo to. Kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, ang salita ng Diyos ang sandigan mo. Ngayon, paano yung mga taong hindi nakapakinig ng salita ng Diyos? Sa panahon ng kagalakan, sa panahon ng kaligayahan, doon lang sila. Pag panahon na ng problema, pagsubok, nagrereklamo na yan. At minsan sinisisi pa ang Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Samantalang wala naman siyang panahon sa Diyos. Ha? Huwag mong isisi lahat ng pangyayari sa buhay mo sa Diyos. May mga pangyayari sa buhay ng tao na ikaw mismo ang gumawa, bunga ng iyong ginawa, yung pong nangyayari sa buhay mo. Amen? Anong sinabi ni Lord? Una, yung tao, sinabi dito, kay Yahweh ka magtiwala. Buong puso at lubusan. Yan. Ang gusto ni Lord, buo. Hindi yung tiwala na 1%, 10%, 50%. Hindi tiwala yun. No? Ang pagtitiwala ay 100%. Amen? Tulad, sino sa inyo may problema? Taas ang kamay. Ang tao, pag walang problema, that is not normal. Lahat ng tao may problema, lalo na sa kwarta, sa pinansyal, sa employer, sa pamilya, sa hanap buhay, sa kalusugan. Ang daming problema sa mundong ito. Kaya tama po yung paborito yata ni Brother Jeffrey, yung awitin na yun. No? Magtitiwala ako sa iyo. Ha? Amen po ba? Magaling magkuhan yan magaling mag-angkop doon sa topic no? Okay. Bakit ang gusto ni Yahweh na magtiwala tayo kaysa tao, kaysa anumang pangako ng mundong ito? No? Ang mundong ito na ating ginagalawan ay marami po ditong fake news. Ang mundo na ating ginagalawan, marami dito mga pangako na hanggang ngayon napapako. Lalo na pagdating ng eleksyon, ang daming mga pangako. Ang ginagawa ng tao, nasaan yung pangako? Mayroon nga isang senador, pinangako niya yung kuryente daw, magbabayad. Kaya nung siningil siya ng kuryente, sabi ng isang, hindi, singilin mo si senador. Sinabi niya yun. Kaya, huwag kang magbitaw ng salita sa bibig mo pag hindi mo gagawin. Amen? Sabi namang isa, pag manalo ako, 10,000 bawat mamayang Pilipino. Hanggang ngayon, nasaan yung 10,000? Diba? Ngayon, ang gusto ng tao ngayon, action muna bago yung pangako. No? Sabi naman ng iba, brother, yung mga sinasabi nilang pinangako, gagawin pa lang nila ako, nagawa ko na yan. Ngayon, makikita ng tao, ang Diyos mismo nakikita niya kung yung sinabi mo ang doon sa gagawin mo at nagawa mo na. Kaya, mga Kristiyano, mayroon tinatawag tayong live testimony. Pag live testimony, hindi yung mangyayari pa sa buhay mo.
yung nangyari na sa buhay mo na tinulungan ka ng ating Panginoong Diyos. No? Ngayon, ang ginawa po ng El Shaddai para maipakilala sa buong mundo na ang Diyos natin ay Diyos ng mga himala, Diyos ng walang imposible, walang mahirap sa Kanya, lahat po ng mga may marong good testimony, magagandang mga patotoo, dinadramatize ng El Shaddai doon po sa liwanag sa landas ng buhay. Kaya nakaka-relate po doon karamihan ang mga OFW. Kaya ang atin pong Delta Broadcasting System, napapanood po yan sa buong mundo, lahat ng may computer, lahat ng may data, lahat na may cellphone. Ulitin ko, ang atin pong YouTube doon, pangkalahatan sa buong mundo, ay kung mayroon tayong Hong Kong chapter. Anong pangalan nito Hong Kong chapter? Video coverage, no? Live or Facebook. Ang Delta Broadcasting System, ang DWXI, ay pangkalahatan sa buong mundo. Doon nyo mapapanood yung pong liwanag sa landas ng buhay. Dear Brother Mike, ako po'y dating ganito ngayon. Tinulungan ako ng Diyos. Yun, no? Kasi nung naroon ako sa Singapore, naroon ako sa 3 years ako doon, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, ang nire-request ng tao, yung pong half hour na drama, Facebook sa El Shaddai, yun ang gusto nilang mapanood. Kasi yun po yung nangyayari sa buhay-buhay, sa mga patotoo ng buhay ng mga tao na nagtiwala sa Diyos na hindi naman sila binigo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Okay, ito po ang sa 6. Dito yung ating aral. Siya ang sangguniin sa lahat mong mga balak. Na? Ito yung sa kuna natin ng aralin, remember the Lord in everything you do. Huwag mong kalimutan ang Panginoon sa mga balak mo, sa mga plano mo. Isama mo si Lord sa lahat ng iyong gagawin araw-araw. At titiyakin ko sa iyo, lahat ng gagawin mo, magtatagumpay ka dahil sasamahan ka ng ating Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Kaya yung word na itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Lakad. Ano ba yung lakad? Pare, ano ba plano pare? Saan lakad pare? Mare, saan lakad? Sabi naman ng isa, dito, Tagay pare. Hindi ka sasamahan ni Lord. Saan ka? Doon, magchichismis. Hindi ka sasamahan ni Lord. Amen po ba? Pero pag sinabi mong, saan ka? Diskarte lang para magkaroon ng extra income. Yun, sasamahan ka ni Lord. Amen po ba? Pero sa Japan, okay lang yun yung mga walang visa, araba ito tawag noon. Dito hindi pwedeng sideline na walang kapahintulutan o no? Kasi pag nahuli ka, yun, no? So, lahat ng bagay na legal ay kalooban ng Diyos. Amen? So, tingnan natin yung sinabi ni Lord. Yung word remember. Remember me. Alam mo, kalimutan mo na ang lahat, huwag mong kalimutan si Lord. Amen? Yung pong mga babae, nakaaway nila kalangbianan, sigurado, limot na nila yon. Kasi ang Biblia, bira lang talaga sa magbiyanan magkasundo eh. Kasi ang Biblia sabi, mag-aaway ang anak na babae biyanan. Oo.
karamihan ng na-counseling ko, siguro 100 magkasundo ang 100 problema sa biyanan, siguro 10 lang magkasundo, magbiyanan at magmanugang. Karamihan na magbibiyanan at manugang ay hindi magkakasundo. No? Bakit? Kasi pinaaral ng kanyang nanay sa kinder hanggang kolehiyo, hanggang magtapos. Dapat naman itong mga anak, pag nag-aral kayo, pagka-graduate ninyo, huwag mo na mag-asawa agad. Kahit man lang 3 years, yung sweldo mo, ibigay mo sa mother at daddy mo para sumaya naman sila. Di ba tama? Marami kasing pinaaral, ginastusan ng milyon-milyon. Tapos, gagraduate pa lang, buntis na. Ako lagi akong real talk, realidad. No? Pasayain mo muna yung nanay mo at tatay mo. Amen? Alam mo, mayroon akong kumpare na ang mga anak niya, may mga boyfriend na. Tinutulak na nga niya na, anak, magpakasal na kayo. May pangarap pa kami, dad. Nag-usap-usap yung mga anak niya. Hindi niya alam, yung mga anak niya, isa manager ng isang company, yung isa magaling sa marketing, yung isa. Ngayon, nagulat na lang nga, birthday niya. Binilan siya ng brand new car. Anong sabi? Dad, magbakasyon ka sa Palawan, magbakasyon ka sa Tagaytay o doon sa sigurado yun, mag-aasawa na yun. Kasi napasaya na nila ang kanilang mga magulang. Amen? Palapakan natin si El Shaddai. Okay. The Bible verse, ito yan, yung verse ng dalawang ito. Alam mo, pag nagbasa ka ng Bible, tanungin mo sa Lord, ano ba ang message mo dito? Ano ba ang... Kasi mahiwaga po ang Bible. Sa lahat ng libro, ito lang ang sinulat ng mga taong inspired of the Holy Spirit. Millions of messages, meron dyan. Humingi ka lang kay Lord ng mensahe, magugulat ka na lang. Napakinggan ko nito kay pastor, napakinggan ko na kay brother, napakinggan ko na kay father. Bakit ngayon may bagong revelation? Alam mo ba, ang Diyos, yung revelation niya, pinapatungkol niya doon sa mga tao, yung needs ng tao. Amen? Magugulat na lang ako May ginawa akong topic. No? Ang topic ko is about prosperity. Pagdating ko doon, may bumulong sa akin, baguhin mo yan, forgiveness. Kasi pala, yung lugar na yun, maraming mga workers na hindi nagpapatawaran. Amen po ba? Kaya nung pinaawit ko, kapit kamay, di kita iiwan sa paglalakbay sa mundong walang katiyakan. Nako! Nag-iismiran, nagtatalikuran, kunwari pa. Sabi ng isang, Sir, matagal na yan, may alitan yung dalawangan. Pero nung time na yun, ang sabi ko, pag hindi kayo magpatawaran, hindi kayo makarating sa langit. Amen po ba? Tapos pinaawit ko yung yung power of love. Sa kalagitan ng power of love, nagyayakapan na siya. Pasensya ka na. Ikaw kasi. Yun. Ngayon, love na silang dalawa. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Okay. Itong Bible verse na ito, the Bible verse that best captures the sentiment of remember the Lord
and everything you do. Yan. Ang kinuha po natin yung verse 6 ng Proverbs 3 verse 6, which states, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Oh, wag paliko-liko. No? Amen? Alam mo ba yung mga tao kung bakit nakarating? Ha? Kasi paikot-ikot. Ito ay inexplain sa akin sa Israel. Brother by yung Kenaan, nung ang mga tao na pinamunuan ni Moises, pag in-straight nila ng lakad, yung 40 years, ay isang buwan lang makakarating na sila. Kung straight lang. Alam mo ginawa nila? Paikot-ikot. Paliko-liko. Wag yan dito. Kaya mahirap pag maraming nagkukumpas. Mahirap pag maraming leader. Amen po ba? Why? Sabi niya, kasi hindi nila in-straight yung daan. Yung mga Israelites sa wilderness, paikot-ikot lang sila. Hanggang inabot sila ng 40 years. At nung makarating sila doon, si Moises hindi pa nakapasok. Bakit? Ang pinakinggan ni Moises, hindi po ang instruction ni Yahweh, kundi pinakinggan niya yung mga elders niya, yung mga tauhan niya. Amen? Pag ikaw leader, yung iyong mga natasakupan, pwede lang sila mag-suggest, advice, pero ikaw pa rin na leader na tinawag ng Diyos ang susundin. Amen? O yun. So, ang sabi po dito, the verse encourages believers to include God in all aspect of their lives. Pag sinabing all aspect, lahat ng aspeto ng buhay mo. Financial, material, physical, spiritual. Amen po ba? And promises that by doing so, they will experience His guidance and direction. Ako ang dami ko ng pagkakamali. Nung hindi ko tinanong si Lord, dami kong pera, inupiran ako ng scammer. Brother Bay, ang pera mo natutulog lang yan sa bangko. Bibigyan kita ng 12% a month. Wow! Tapos, ang galing mag-explain, alam mo ba? Sa bangko, 2% per annum ang pera mo. Tama naman siya. Sa akin, bibigyan kita ng 12% a month. Paano hindi ko maniniwala? Ay yung Speaker of the House, investor doon. Yung mga senador, investor doon. Mga sikat na artista, investor doon. Ang involved na money sa scam na yon, more than 80 billion. Sinama pa ako sa Ayala, Alabang, naka-BMW kami. Parang hindi ko maniwala. Yung mga cabinet na ganyan, punong-punong pera, all kinds of currency, mayroon siya. Sabi ko, okay to. Sabi sa akin, ang 1 million mo, ang interest buwan-buwan, 112,000. Wow! Wow! No? At nakita ko yung taga-Binundo. Dumarating yung mga luxury car, malita-malitang pera na in-invest doon, sabi ko. Sabi ng demonyo, tingnan mo yan. Mga bilyonaryo naglagay dito. At paano kayo maniwala?
ang nagdala ng Nokia sa Pilipinas from Finland, yung kumpanyang yun. Sabi ko, go na, go. Pero may salitang pumipigil sa akin. Ang naghangad ng kagitna, isang salop ang mawawala. Hindi ko pinakinggan yon kasi all the boys na mahina lang siya. Sabi naman demonyo, ilagay mo na. Ha? Nung time na yon, dahil marami kong diskarte, naging division head ako, naging marketing director ng iba't ibang real estate company. Mga lahat ng blessing Lord, winidraw ko lahat. Almost 7 bank na mayroon deposito ako. Pati yung dollar na pera ko, nilagay ko pa. Bigay todo. After 5 months, nag-declare ang gobyerno, binigyan order ang NBI director, hulihin lahat yan. Sus, Ginoo ko, napakasakit. Ay, Diyos ko. No? Kaya, pag hindi mo pinakinggan yung guidance ni Lord, yung direction, mag-iiba talaga ang direction mo. No? Kaya nga, iba ng pamantayan ko sa buhay. Simula noon, sabi ko, hindi. May buhay pa ako. Ang nawala lang sa akin, pera. Pero ang Diyos hindi nawala sa akin. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Tapos sabi ni brother, anong nangyari sa inyo? Kasi involved po doon, mga choir, mga workers, mga preacher. Hindi lang mga preacher, pati mga born again, lahat. Halos naliglig ang buong Pilipinas nung panahon na yon. Amen? Pero si Brother Mike napakabait. Hindi niya kami sinisi. Anong sabi niya? Para makamove on kayo, accept. Tanggapin mo ang kamalian mo. Then, start. Sabi ni Brother Mike. Ang nawala lang sa inyo, pera. Pero yung talento ninyo, yung buhay ninyo, nandyan pa. Tapos sabi ni Brother Mike, ito, para hindi na kayo maligaw ulit, charge to experience. Kaya kinalimutan ko na yung mga milyon-milyon na yan. Milyon. Tapos inawit ko na. Alam mong inawit ko, paborito kong awitin, di kita may pagpapalit. Sabi ni Lord, di kita papalit, pinalit mo na nga ako eh. Woo! Amen po ba? Tapos narinig ko na. Narinig ko na yung boses ni Lord. Sabi ni Lord, do you want to be happy? Alam mo bang pinakamasaya sa lahat ng buhay ng tao para maging masaya ka? Iwanan ka man ng asawa mo, ng anak mo, kaibigan mo, lahat, iniwan ka na. Masaya ka, alam mo, ang nakalagay doon, learn to be content. Kung anong mayroon ka, pasalamatan mo ang Diyos. Woo! Amen? Pag kontento ka sa isang bagay, kaya doon ako nakontento. Kaya paborito ko ang black coffee because ang nagbigay sa akin ng inspirasyon, yung magkape ka para magkapera. Doon ko minahal ang barakong kape, alaay sa Batangas. Ay siya, pag makainom ka doon ng barakong kape, wala ang problema. Amen po ba? Ngayon,
pag ang iyong buhay nasa direksyon ng Panginoon, maging mapasalamat ka eh. Araw-araw, Lord, anong gawin natin? Lord, guide me. Lord, teach me. Lord. Oh, hindi ka mapapahamak because God is alive. Narinig niya ang iyong dalangin, ang iyong daing. Amen? Yon, sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, matuto ka na. Alam mo kung bakit inspirado ako mag-talk dito? Marami akong mga supporter sa likod ko, mga tropa ko na mga banal. Yan o, ang dami niya mga banal na yan. Gusto niyo magpakabanal? Sila gayahin niyo. Amen po ba? Okay, dadako na tayo. Number 1. The number 1, remember the Lord in everything you do. Why is it important to remember the Lord? Bakit ganun kaimportante na wag nating kalimutan ng Diyos? Ang sabi po dito, it is important to lead to regularly remember what the Lord has done for us and His people. We are forgetful, and when we forget, alam mo, maganda kasi yung ikaw nagsulat kaysa yung forgot, we begin to complain. We begin to look at our life and feel that God is not being fair, or He is not hearing our prayer. Ang Diyos, patas siya lahat sa lahat ng bagay. At ang Panginoon, nakikinig siya sa iyo. Sa mga dalangin mo, hindi ko mo na walang sinabi ang Diyos, hindi ka niya naririnig niya ang iyong mga prayer. Sa halit na mag-complain ka sa buhay mo, umupo ka sa isang sulok, then close your eyes, then talk to God, at manalangin ka at sabihin mo sa Kanya kung ano ang iyong kailangan. Woo! Amen? Alam mo ang ayaw na ayaw ng Diyos, yung mahilig mag-complain. Alam mo ba ang Diyos mismo, sinabihan na si Moises? Moises, ang mga taong yang reklamo ng reklamo, ipalalamon ko na sa lupa yan. Ang Diyos mismo nasabi. Alam mo ba, si Moises sabi niya, wag naman. Pag pinalamon mo yan sa lupa, di sasabihin ng mga kaaway mo na hindi mo kaya silang ilabas hindi mo sila kayang paratingin sa promised land. Aba, nakinig si Yahweh. Oo nga, no? Akala ba niyo ang Diyos may suggestion ka? Tinatanggap ni Lord. Yung buong Joshua, basahin nyo doon sa dulo, ang sabi po ni Joshua, Yahweh, kung lulubog ang araw, mamamatay kami lahat dahil napaligiran na po kami ng 100,000 mga sandatahan. Sa gabi, gagapangin kami, pagkatapos, kukunti lang kami, mahigit lang 30,000 yung sundalo ni Joshua, ang kalaban niya. Amalekita, Moabita, lahat ng kalaban nila doon sa bundok ng Gilgal. Alam mo ba? Minsan lang na ang Diyos sumunod sa tao. No? Ang hinahanap ng mga scientists, yun. Isang araw, hindi po lumubog ang araw, ay tumigil lang doon sa rurok ng bundok. Ngayon, hinanap ng mga scientists, anong panahon yun? Na ang araw ay hindi po lumubog, hindi kumilos sa globe. Alam mo ba, natuklasan nila, panahon ni Joshua.
Kaya si Joshua nakapasok sa promised land. Si Joshua ang pinili ng Diyos, hindi si Moises. O ngayon, ang ginawa ng Diyos, hindi lumubog ang araw. Kahit yung mga scientists sa mundo, mayroong isang araw na nawala. Yun. Alam mo ang nangyari? Nalupig nila lahat ng kalaban. Napatay nila lahat ng mga kalaban nila. At doon, nagtagumpay bakit tinulungan sila ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kaya, ang Diyos nakikinig, pa may dahilan ka. Pero kung wala ka namang dahilan, ano ka? Hello? Amen? Ay, nako, ang buhay talaga, no? Ha? Parang life talaga ang buhay. O ngayon, ang Diyos ay hindi bingi, ang Diyos hindi bulag. Ang Diyos nakakarinig, ang Diyos nakakaunawa sa lahat ng bagay. Amen? Okay, number 2 na tanong, why does the Bible say God remembers? God continue His commandment to humanity by providing rescue. Yan. Ang Diyos hindi lang siya, rescuer pa siya. Amen? Rescue to and through Noah family. Tingnan si Noah. Tapos sinabi niya, Genesis 6 verse 18. To say that God is to say that He is doing exactly what He promises, He never forgets. No? Ang pamilya na natira, lahat ng tao sa buong mundo patay noong panahon ni Noah. Kaya ang tawag po doon, family of Noah. Bakit sila lang buhay? Ito, tandaan ninyo. No? Ito pong iniligtas ng Diyos, 8 lang. Pamilya lang ni Noah. Si Noah, asawa ni Noah, anak ni Noah, manugang ni Noah. Kaya ang lahi po, kaya wala na tayong mga little people, tayo po ay galing sa lahi ng anak ni Noah, si Joktan. Yung mga na yan, yung mga Hapon, Chinese, Japanese, Cantonese, lahat ng nisnis. Taiwanese. Lahat ng natin galing sa lahi ni Joktan. Yung pong mga puti, Russian, American, yan ay sa isang anak ni Noah kay Japet. Yung isa, sino pa yung anak ni Kwan? Si Seth. Kaya, alam mo ba kung bakit mahalag yung history? Yung mga itim, sa kay Kwan yan, kay Seth, yung mga negro, mga itom kaayo, yung mga white, mga lalaking mga tao, yun yung Kwan ng Russian, mga American, mga British, yan. Ay, nako. O, dumami ang tao. Nung mapuno na ulit ng tao ang mundo, nagalit na ang Diyos. Sabi niya, bakit ganito? Sabi ng Diyos, bakit ko palinika itong mga tao na masuwayin at pasaway? Sa Genesis, sabi ni Yahweh, bakit ko ba linika ng mga taong to? O, nung magkasala, from Adam and Eve to Noah, inubos na ang tao. From Noah
to Jesus Christ, sabi ni Yahweh, wala nang paraan para maligtas ng mga taong ito. Ipapadala ko na si Jesus, ang Diyos nagkatawang tao, bilang rescuer natin para iligtas tayo sa tiyak na kamatayan. Kasi ang kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? O anong ginawa ng Diyos? Nung si Kristo namatay sa krus, sinabi niya, bayad na kayo lahat. It is finished. Bayad na kayo. Wala na kayong utang. Parang ginawa ni BBM. Pag-upo niya, ang mahigit 5 bilyon na utang ng mga magsasaka, binura niya lahat. Tapos, wala pa kayong, hindi pa marunong magpasalamat yung mga tao. Ha? Nakita niyo ba yung Pangulo natin nagmura? Never na marinig mo nagmura yan. Kahit siya sinisiraan, nakangiti lang. Ha? Amen? Kaya ang Diyos na sa Kanya. Ha? Ay, ambot sa inyo. Bakit napunta ako ron? Hindi, in-example ko po yon, hindi dahil sa kinakampanya ko siya. That is the reality. I'm a Bisaya. Ha? Amen? Yan o, tatak ko. I'm a founder of Guardians. Kasamahan namin yan. Pero being a preachers, mga ngaral, I observe sino yung sinasamahan ng Diyos. Kaya dapat, bago ka sumama sa isang tao, alamin mo muna. Sino ba yung sinasamahan mo? Anong klaseng tao yon? Tandaan niyo, ang sabi ng Bible, kung ano ang laman ng dibdib, siyang bukang bibig. Use your discernment. Amen? Ang gulo dati ng Singapore, kasi nung nandun sa Singapore, inalam ko yung history ng Singapore. Bago po maging matagumpay ang Singapore, it takes 25 years. But sinabi ni Lee Kuan Yew, someday, somehow, all Singaporean, one mind, one heart, then one goal. Singapore, one of the richest small country in the world. After 25 years, nangyari sa kanila. Dahil visionary ang kanilang prime minister. A man without vision, wala yan. Pag sinabing visionary, yung mangyayari after 30 years, nakikita mo na yan. Amen? Amen po ba? Brother Mike is a visionary. Ako, visionary ako. Nakikita ko na ang mangyayari. After 30 years, the number 1 superpower in the world, Philippines. Bakit? Ang Pilipinas may Diyos. Philippines is for Christ. Woo! Amen? Ay, nako. Okay. Itong preaching ko, kakaiba to sa lahat. Kasi inano ko na dito. Religious, political, o ano pa man. No? Number 3. Wow. Okay lang yan. Number 3. How do I thank the Lord for everything? Pasensyahan lang niyo ang aking English. Because my English is kalabaw. Basta na, our reading for the gospel. Yung kumare ko ang aking idolo dyan eh. Huwag mo sabihin na Ilocana ka, ako Bisaya. Amen?
Gusto ko lang yung accent mo. Malinaw. Kaya tungkol sa pagsaulo ng salmo, hindi kayo obra kay Sister Josie. Okay. Anong sinabi dito? A simple prayer of gratitude. Ulitin ko. How do I thank the Lord for everything? A simple prayer of gratitude. Thank God, Lord, for the blessing you give me. Simple lang ang dasal. Lord, thank you for the blessing you give me. Pangalawa, how bestow on my life you have provided. Lord, salamat sa pag-provide mo lahat, sa pamilya ko, sa lahat. Provided me with more than I could ever have imagined. Amen po ba? Sabi nga ni Sister Josie, tingnan mo. Magsi-17 na ako, ni-renew pa yung aking kontrata. Pinagpala. Kaya sabi ko sa inyo, mayroon dito na uuwi na mga pinamanahan ng kanilang employer. Sabi ng isa, ako yun. Hingin mo. Kasi babaguhin ng Diyos yung puso ng mga employer ninyo, yung mga 26, 30 years na sa kanilang employer, hindi maaring mabura ka sa puso nila. Pag uwi mo, tingnan mo yung nagpalaki kay Prince Jeffrey, anak ni King Bolkiah, prayer partner natin. Sipin mo hanggang magbinata yung prinsipe, siya nag-alaga. Ano sabi niya sa kanya ni King Bolkiah? I know na all of your life, inano mo na sa pamilya, lumayo sa pamilya mo. Binigyan siya ni King Bolkiah ng pamana, kayamanan. At tuwing birthday niya, 2 Rolex na relo ang binibigay sa kanya. Kuwan yun, panlalaki at pambabae. Basta sasabihin ko sa inyo, ang tao, pag nakita nila, yung paghihirap nyo sa kanila, pag uwi ninyo, mapamamanahan talaga kayo niyan. Woo! Amen! Yung isang sister natin, tuwang-tuwa sipin mo, tumanggap siya ng $250,000. Ang binigay niya, $25,000 Ika po. Kaya niyo yan? Pag malaking binigay sa iyo, huwag mong panghinayangan yung para sa Diyos. Lord, ito para sa iyo. 10% lang ay sa Panginoon, yung 90% sa iyo. Ano kaya? Balik ta rin ni Lord. Sige, 90% sa akin, 10% lang sa iyo. No? Huwag na huwag mong panghinayangan yung biyaya na galing sa Diyos. Woo! Amen? Ito pa. Ang sabi dito, Lord, thank you. You have surrounded me with people who always look out for me. Magpasalamat kayo kay Midi na lagi kayong pinaalalahanan ni Sister Midi. Kaya huwag kayong pagaslaw-gaslaw dyan na mga workers. Pagsasabihan kayo niyan kasi, Midi, you love you very much. Amen po ba? Amen po ba? Lalo na kay Sister Cindy, hindi pwede kayo. Okay. Thank you, Lord. You have given me family and friends who have blessed me every day with kind words and action. Thank you, Lord. Kaya pag nakita ko si Brother Doming, tungtuan ako niyan, at saka si Jeffrey. Kasi nakita ko yung puso nila sa pagsiserve sa Panginoon. No reclams, nandiyan lahat. No? Yan ang mga taong pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen? Okay. Ito na. Bilisan ko lang, ha? Pakinggan na lang ninyo kasi ito yung aralin na iniiwan ko sa huli.
How do you honor God in everything you do? Ha? Paano mo bigyan karangalan ng Diyos, parangalan ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo? Mayroon pong 7 ways to glorify God. Number 1, praise Him with your lips. Kailangan, pag nandito ka, hindi yung patamimi ka, sumigaw ka, papurihan mo ang Panginoon. Tapos mahal mo ang Panginoon, tapos hindi bubukang bibig mo. Pag kayo'y nagpupuri sa Panginoon, pikit ang mata, wala kayong pakialam kung sino ang makinig dyan. Importante, mahalaga, nagpupuri ang iyong mga bibig sa ating Panginoong Diyos. And number 2, pray in Jesus' name. All your prayer, use the name of Jesus. Because there is power in the name of Jesus. Sabi ni Lord, anumang hilingin nyo sa Ama, sa pangalan ko, bibigay sa inyo lahat yan. And number 3, obey His word. Kung ano man napakinggan mo, kung ano man nabasa mo, sundin mo yan. Pagpapalaing ka ng ating Panginoong Diyos. And number 4, produce spiritual fruit. There are 9 fruits of the Holy Spirit. Isa man lang doon meron ka. Love, peace, kindness, gentleness. Marami doon, 9 fruits of the Holy Spirit. Makaproduce ka man lang ng isa. Marami mga Kristiyano bagsak dyan dahil wala man lang Kristiyano pero ang sungit, sama ng ugali. Nasaan yung fruits of the Holy Spirit? Okay, number 5, how do you honor God in everything you do? Number 5, seek the good of others. Hanapin mo yung mabuti, hindi yung masama, puro kapintasan. At gawan mo rin na mabuti ang kapwa mo. Sapagkat sinabi, Lord, anumang ginawa mo sa Kanya, may golden rule. Anumang ginawa mo sa Kanya, gagawin din ng Diyos sa iyo. And number 6, give generosity. Kung mayroon ka, nangangailangan ng tulong, bigay mo. Pag kuripot ka, walang taong magmamahal sa iyo. Pag giver ka, maraming nagdadasal sa iyo. Maraming biyaya darating sa iyo. Amen? And number 7, magsitayo na kayo. Live honorably among unbelievers. Kailan marangal ang iyong buhay sa harapan ng mga taong hindi nanampalataya kay Kristo. Maging buhay na saksi ka ng Kanyang kabutihan, mga kapatid. Amen? So, taas ang kamay, pikit ang mga mata, taas ang mga prayer request, pati yung inyong mga wallet, no? Thank you, Jesus. Lord, narito po ang mga taong lubos na nagtitiwala sa iyo. Ang Wednesday Group, patuloy pong pagpalain ang kanila pong pananatili dito sa Hong Kong. I-bless mo rin ang kanilang mga employer, ang kanilang pong mga pamilya sa Pilipinas na walang sakit, walang problema. Masaya na po sila, Lord. Dahil sila po ay lumayo sa pamilya nila because of love, pagmamahal at kinabukasan ng kanilang pamilya. Pagpalain mo rin, Lord, ang mga manggagawa mo, makapag-akay pa sila ng marami pang kaluluwa sa iyong banal na harapan. Thank you, Jesus, sa lahat ng bagay. Health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan sa mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Kung aming samutulangin, i-bless mo ang kanilang mga prayer request, ang mga kailingan, ang kanilang mga bag, wallet, na hindi mawala ng pera. Amen! Tayo na ang kinamin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen. God bless you all. Pasalamatan natin, Panginoon. Salamat
Diyos na tapat, salamat sa Kanyang hingam, salamat. Ibinigay niya si Jesus Cristo, salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang hingam, salamat. Ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa pangagawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa pangagawa ng Diyos. Salamat, salamat. Dasalin natin ang Salmo 91. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. At sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasama ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila,
at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us always. See you next Wednesday. See you tomorrow. Dito pa rin sa Lower Hall.